Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni na Mercedes de Alegre at Marcelo Natividad. Pero bago ko po simulan ng lahat, paki-subscribe naman po, like and share ng aking channel. Maraming salamat po. Chapter 23. Lumapit si Marcelo at kinausap niya si Carla. Binilin sa kanya ang kanyang anak at ang kanyang lola na alagaan niya ito at huwag pababayaan. Nangako naman si Carla kay Marcelo na gagawin niya ang lahat para alagaan ang dalawa. Masaya si Marcelo dahil alam niyang magpagkatiwalaan niya si Carla. Bumalik si Marcelo sa kwarto niya pero nagulat siya nang makita si Raquel na nakahiga sa kanyang kama at nakangiti pa ito sa kanya. Lumapit siya sa babae. Pinatayo niya ito para umalis sa kanyang kama. Pero nagmatigas si Raquel dahil ang gusto daw ng bata na nasa kanyang tiyan ay makatabi ang kanyang ama. Raquel, please, lumabas ka dito sa kwarto ko. Hindi kita asawa. Ano ba ang drama mo, Raquel? Ayokong meron katabi matulog sa kama. Kaya umayos ka, Raquel. Matuto kang lumugar. Galit na singhal ni Marcelo sa kanya. Marcelo, sulo na natin ang bahay. Tayong dalawa na lang, di ba? Ang laki ng bahay, Marcelo. Nakaka-bored naman kung magkahiwalay tayong matutulog. Sad ni Raquel. At saka soon mag-asawa na tayo, di ba? Kaya wag mo na akong iiwasan. Gusto kitang katabi matulog. No. Lumabas ka, Raquel. Labas. Galit na singhal ni Marcelo kay Raquel. Bakas na sa mukha ni Marcelo ang galit, kaya natatakot si Raquel at lumabas na ito sa kwarto. Galit na galit si Raquel kay Marcelo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang ilap ni Marcelo sa kanya. Padabog niyang isinara ang pinto at sinipa niya pa ito. Nagwawala naman si Raquel sa loob ng kanyang kwarto. Nagtatapon na naman siya ng mga gamit. Hindi alam ni Raquel kung ano ang kanyang gagawin para mabawa sa kanya na si Marcelo. Nahihirapan siya dahil kahit anong gawin niya ay si Mercedes pa rin ang laman ng puso nito. Hayop ka, Mercedes. Kahit patay ka na, ay kaagaw pa rin kita kay Marcelo. Ang laki ng kasalanan mo sa akin, Mercedes. Dahil sa'yo, trinato ako ni Marcelo ng ganito. Hindi ako papayag na mawala ng tuluyan ang pagmamahal ni Marcelo sa akin. Sige lang, Marcelo. Bukas na bukas din ay wala ka ng ibang karamay kundi ako lang. Bukas, wala na ang iyong lula at ang anak mo. Kaya humanda ka sa bawat pagsinghal mo sa akin ay may kaagibat na kabayaran. Sobrang namumuro ka na rin sa akin, Marcelo. Hayaan mo na kitang itataboy ako. Tignan natin kung hanggang saan mo ako tratuhin ng ganyan. Kinausap niya ang kanyang sarili habang humarap sa salamin. Tulog na tulog si Marcelo, samantalang si Raquel ay kumatok siya sa kwarto ng matanda. Nagulat si Doña Claudia nang makita niya si Raquel sa kanyang harapan. Kinabahan na naman siya, baka kung ano ang gagawin nito sa kanya. Umatras si Doña Claudia at baka sa kanyang mukha ang sobrang takot. Natatawa naman si Raquel sa reaksyon ng matanda. Lola, bakit ba natatakot kayo sa akin? Alam mo, Lola, hindi na kita sasakalin dahil sinusunod mo naman ang utos ko sa'yo. Ako na ang reyna ng mansyon mo, Lola. Wala ka ng karapatan sa lahat dito. Ako na ang reyna ni Marcelo at gagawin ko ang lahat para mapakasalan ako ni Marcelo. Para magkaroon ako ng karapatan sa mga ari-arian mo. Ang gawin ninyo, wag na kayong bumalik pa dito kahit kailan. Singhal ni Raquel at lumabas na siya agad sa kwarto ng matanda. Hayop ka, Raquel. Mabait ang Diyos. Alam kong hindi niya hayaang magtagumpay ka sa masama mong plano. Pagbabayaran mo rin balang araw ang ginawa mo sa amin. Mabulo ka sa kulungan, Raquel. Hindi ako papayag na makalabas ka sa kulungan. Magdiwang ka lang sa pag-alis namin bukas. Dahil hindi panghabang buhay ang iyong kasiyahan. Mawala din yan sa'yo pagdating ng araw. Kung darating ang araw na pagbagsak mo, ako mismo ang kaunahang pumalakpak sa iyo. Uminom ng gamot si Doña Claudia bago siya natulog at nagdasal siya na sana ligtas sila bukas sa kanilang flight.
Kailangan niyang mapakatatag para kay Marcelo at Marcel. Kailangan niyang mag-isip kung paano niya ipakulong si Raquel. Samantalang nasa kitchen pa si Carla, naghugas siya sa mga buti ni Bibi Marcel nang biglang lumapit si Raquel sa kanya. Hi Carla, happy trip para bukas. Huwag mong pabayaan si Lola Claudia at si Marcel. Kung di, lagot ka kay Marcelo. Wow ha, ang swerte mo nga pala dahil makakapunta ka na ng Amerika. I'm happy for you, Carla. Nakangiting saad ni Raquel. Hindi na nagsasalita si Carla at tinalikuran niya na lang si Raquel. Pero hinawakan siya sa braso ng babae. Mabilis niya itong tinulak at tumalsik si Raquel. Galit na galit si Raquel sa ginawa ni Carla. Sampalin sana siya nito, pero umilag si Carla at nagmamadaling umakyat sa kwarto ni Bibi Marcel. Naiwang nakasimangot si Raquel at sumigaw pa ito dahil sa sobrang galit. Hayop ka, Carla. Maldita ka rin pala. Pero hayaan na lang kita sa natapuhin mo akong ganito. Dahil bukas na bukas din ay burado ka na sa mundong ito. Hinihintay na ka na sa malandi mong amo. Magsama-sama kayo sa impyerno. Saad nito habang tumatawa at tumutungga ng alak. Nag-celebrate siya sa kanyang tagumpay. Naalisin niya sa kanyang landas ang mga taong sa tingin niyang hadlang sa plano niyang angkinin ang mga kayamanan ni Mercedes at ng matanda. Pangiting-ngiti pa siyang uminom ng wine at nilibot ang kanyang mga mata sa kabuuan ng mansyon. Akin na to lahat. Ako na ang prinsesa ni Marcelo. Akin ka lang, Marcelo. Ako lang ang pwedeng magpapaligaya sa'yo. Ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Walang sino man ang aagaw sa'yo mula sa akin. Tumangga na naman siya ng alak at tumatawa sa sobrang tuwa. I'm sorry, baby. Kung uminom si Mami ng wine, masaya lang si Mami kasi nagtagumpay ako. Nakunin ang mga kayamanan ng lola mo. Anak, sa atin lang ang lahat ng to. Wala tayong kaagaw, anak. Dahil bukas na bukas din, ay mamamatay na ang lola mo at si Marcel. Bonus na lang si Carla at ang driver. Kailangan na rin kasing mamatay silang lahat dahil kontrabida sila sa buhay natin. Tayong dalawa lang ang merong karapatan sa mga kayamanan ng daddy mo. Parang baliw lang si Raquel habang kausap niya ang kanyang sarili dahil sigurado na kasi siyang magwawagi siya sa kanyang mga plano. Kinabukasan, habang nag-uusap sina Mercedes at Zach, ay biglang lumapit si Alfred dahil tumawag si Raquel sa kanya. Nilakasan nila ang volume ng kanyang phone at nirecord nila ang maaring sabihin ni Raquel. Nakahanda na rin si Mercedes para sumama sa kanilang operasyon. Kinakabahan siya, pero kailangan niyang maging matapang para sa kanyang anak, sa lola ni Marcelo at kay Carla. Hindi niya kayang tanggapin kung mapapahamak ang mga taong mahalaga sa buhay niya. Alfred, ngayon ang labas ng lola ni Marcelo. Tatlo sila, si Marcel, kasama na rin si Carla. Patagong tinatawagan ni Raquel si Alfred. Nasa opisina siya ni Mercedes. Nag-iingat siyang baka may makarinig sa kanya. Ang hindi niya alam, may nakalagay na CCTV sa opisina at nakarecord ang lahat ng kanyang mga sinasabi at ginagawa. Nakatago ito ng maayos para hindi niya mahalata. May recording video din sa nakaharap sa kanya. Nakalagay ito sa isang artificial flower vase. Sinadya iyon ni Zach para di mahalata ni Raquel. Sinabi ni Raquel sa telepono ang bawat detalye kung paano patayin ang maglola. Tumawa pa ito sa sobrang tuwa dahil masusulong niya na si Marcelo. Alfred, ayusin mo. Ayokong may sabit. Gusto kong malinis ang lahat. Gusto kong katulad sa pagpatay mo kay Mercedes. Sunugin niyo ang kotse at wala kayong ititira kahit buto. Magduluksa si Marcelo. Siyempre, ako ang nasa kanyang tabi. Ako ang mag-alaga sa kanya hanggang sa mahalin niya ako ulit. Saad ni Raquel habang tumatawa. Tuwang-tuwa si Raquel dahil sa wakas natutupad niya na ang kanyang mga pangarap. Raquel, ako nang bahala. Magtiwala ka sa akin. Walang sabit at malinis akong gumawa. Alam mo naman, di ba? Basta wag mo akong kalimutan sa tagumpay mo. Hatian mo ako sa makukuha mong kayamanan ni Mercedes. Sagot ni Alfred sa kabilang linya. Alfred, gusto ko malinis at walang sabit. Balitaan mo ako agad.
kung okay na, kung mission accomplished ka na, at okay na ang plano natin. Oo naman, meron kang matatanggap mula sa akin dahil hindi mo ako binigo sa aking mga plano. Basta ang bangkay nila ipakita mo sa akin para maniwala ako na patay nga sila bago mo sila sunugin. Saad ni Raquel habang tumatawa. Hinayaan ni Zack na umupo si Raquel sa opisina ni Mercedes. Gusto niya kasing namnamin ni Raquel ang mga pag-aari ni Mercedes para makita niya kung gaano kaimportanteng tao si Mercedes sa company. Pero hindi niya hayaang makuha ni Raquel ang posisyon ni Mercedes. Magtiwala ka sa akin, Raquel. Alam ko magtatagumpay ka sa plano mong pag-agaw kay Marcelo. Masaya ako para sa iyo, Raquel. Basta wag na wag mo akong kalimutan. Ang sabi mo sa akin, kapag magtagumpay ka, pakakasalan mo ako. Mahinahong saad ni Alfred. Alfred, saka na lang yan. Kapag magawa mo na ang pinagawa ko sa'yo. Patayin mo sina Claudia at Marcel. Sunugin mo ang katawan nila. Kapag abo na sila, pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal. Basta, gusto kong malinis ang pagpatay sa kanila. Malaki ang bayad ko sa matandang yan at kay Marcel na yan. Isali na natin si Carla. Papatayin ko silang lahat. Kapag pumalpak ka, hindi kita ipakilalang ama ng anak mo. Kaya umayos ka, Alfred. Kung gusto mong makilala ka ng anak natin, gawin mong maayos ang trabaho mo. Maliwanag ba, Alfred? Good luck sa mga tauhan mo, Alfred. Bukas na bukas din. Gusto kong nasa headline na ang lola ni Marcelo at ang anak niyang si Marcel. Bye, Alfred. Tatawagan mo ako kung okay na ang lahat. Pagkatapos niyang tawagan si Alfred, ay kumuha ito ng wine para mag-celebrate sa kanyang tagumpay. Mercedes, makakasama mo na rin ang anak mo. Hindi ka na mabuburing dyan sa impyerno. Magsasama kayong mga walang kwenta. Ako lang at ang anak ko ang may karapatan kay Marcelo. Bukas na bukas din, hawak ko na ang tagumpay. Sigaw ni Raquel habang humahalakhak. Pinaghahandaan ni Alfred ang kanilang plano. Ready na silang tatlo. Kinakabahan pa rin si Mercedes sa kanilang gagawin. Natatakot siyang baka mapahamak sila sa kanilang plano. Pero ayaw niyang paghinaan ng loob, lalo na at buhayin ang kanyang anak ang nakasalalay dito. Kinakabahan siya at bahagyang tumutulo ang kanyang mga luha. Tinawag siya ni Alfred dahil lumabas na ang kotse na ginamit nila ni Doña Claudia. Mercedes, lumabas na ang kotse na sinasakyan nila at ang driver ng lola mo ang nagdadrive. Kung magkataon na iba ang nakuha ni Raquel na killer, maaaring 4 agad ang papatayin niya. Saad ni Alfred. Alfred, salamat at nakuha mo ang loob ni Raquel kasi kung hindi, baka hindi ko na makikita pa ang anak ko. Nanginig na tura ni Mercedes. Zack, ready na ba ang lahat? Kailangan mailipat natin sila agad sa van. Ang gasolina natin para sunugin. Ihanda na ang gasolina natin para sunugin ang sasakyan na ginamit nila. Harangan natin sila sa lugar na walang katao-tao at walang ibang sasakyan para di makita ng dumadaan. Okay ka lang ba, Mercedes? Alam ko kung ano ang naramdaman mo ngayon, pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, maging maayos na rin ang lahat. Mercedes, huwag kang mag-alala. Kami nang bahala ni Alfred. Dito ka lang sa loob ng van. Nakabunit silang tatlo at tinakpan nila ang kanilang mga mukha at tanging mata na lang ang nakikita. Nakahanda na silang tatlo sa kanilang plano. Sinusundan nila ang kotse at naghanap sila ng tamang lugar para doon isagawa ang kanilang plano. Nang makita ni Alfred na walang sasakyan na dumadaan, ay nag-overtake agad sila at hinarangan nila ang kotse ni Lola Claudia. Nagmadaling bumaba ang kanilang driver. Tingnan nito kung sino ang humarang sa kanila. Pero hinawakan ito ni Alfred at pinasakay sa van. Sa takot ng driver, hindi na siya lumaban pa. Binuksan ni Zack ang kotse ng lola niya at nagsigawan ang lahat sa takot. Lumabas na kayo sa kotse, Lola. Si Zack po ito. Inilagtas ka namin. Mula kay Raquel, bilisan niyo po, Lola. Lumabas na kayo. Bulong ni Zack sa mga ito. Nagmamadaling lumabas si Doña Claudia at hindi makapaniwalang si Zack ang humarang sa kanila. Zack, ikaw ba yan? Nagtataka ang tanong ni Carla. Zack, ikaw ba yan? Tanong ni Carla.
Nanginginig pa ito sa takot habang yakap-yakap niya si Baby Marcel. Hindi niya ito hinayang mawala sa kanyang mga braso. Sobrang higpit ang kanyang pagkayakap sa bata dahil sa kanyang takot. Lula, halina po kayo. Huwag na kayong matakot. Safe na tayo. Bumaba na tayo, Lola. Saad ni Carla nataranta sa sobrang takot. Wala din kasi siyang alam sa pangyayari. Carla, halika. Hawakan mong mabuti si Marcel. Saad ni Doña Claudia habang nanginginig ang tuhod sa sobrang takot. Ang akala kasi niya ay katapusan na ng kanyang buhay. Opo, Lola. Halina po kayo. Bumaba sila Carla sa kotse at sumakay sila sa van kung saan naghihintay sa kanila si Mercedes sa loob. Nakita sila ni Mercedes pero hindi nila ito nakilala dahil nakatakip ang mukha nito ng bonnet at tanging mata lang ang nakikita. Tinitigan ni Mercedes si Marcel at marahang tumulo ang kanyang mga luha. Miss na miss niya na ang kanyang anak at gustong gusto niya na itong yakapin. Pero kailangan munang makauwi silang lahat na ligtas sa rest house. Carla, ligtas ba tayo? Sigurado ka ba na hindi nila tayo papatayin? Baka tauhan ni Raquel, si Zack. Baka ipapatay nila tayo. Saad ni Doña Claudia na puno ng pangamba at takot. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya sa nervyos. Tumulo na rin ang kanyang mga luha. Lola, hindi po. Magtiwala po kayo sa akin. Ligtas tayo. Right hand ni Ma'am Mercedes si Zack at pinagkatiwalaan niya ito. Paliwanag ni Carla para kumalma si Doña Claudia. Pero bakit ginawa niya ito sa atin, Carla? Ano ang plano niya? Ikaw, kasamahan ka nila, di ba? Anong kailangan ninyo sa amin? Tanong ni Lola kay Mercedes. Pero hindi sumasagot si Mercedes dahil gusto niyang ipaliwanag niya ang lahat pagdating sa rest house. Dahil ang alam nila ay patay na si Mercedes at baka matatakot ito kapag makita nila kung sino ang nasa kanilang tabi. Nagulat sila nang lumiyab ang malakas na apoy. Sinunog nila ang sasakyan at tiniyak nila na masunog ito lahat. Para maniwala si Raquel na patay na nga sila Lola Claudia, Carla Marcel at ang driver. Sumigaw si Lola sa takot pero niyakap ito ni Carla. Nakita ni Mercedes sa side mirror kung gaano natakot si Doña Claudia. Nakita niya si Marcel. Gusto niya na itong yakapin pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Sumakay na sa kotse sina Alfred at Zack. Pinaandar agad ni Mercedes ang kotse pauwi sa rest house na kanilang tinutuluyan. Humagulgol ng iyak si Doña Claudia. Sobrang nervyos ang nararamdaman niya. Lola, wag po kayong matakot. Safe po kayo sa amin. Ipapaliwanag namin sa inyo ang lahat pagdating natin sa rest house. Manong driver, sorry po. Hindi ko namin intensyon na takutin kayo. Saad ni Zack, pinilit niyang pakalmahin si Doña Claudia dahil na-shock ito sa mga pangyayari. Naawa si Mercedes kay Doña Claudia. Matanda na kasi ito para pagdaanan ang ganitong katakot-takot na pangyayari. Parang isang teleserye lang sa isang palabas ng TV ang kanilang pinagdaanan ngayon. Okay lang po, sir. Kung maganda po ang intensyon ninyo, wala akong karapatan na maglikramo. Tahimik na ang lahat at nakatulog si Baby Marcel dahil sa haba ng biyahe nila. Pagdating nila sa rest house, bumaba agad si Mercedes sa kotse at umakyat siya agad sa taas para maligo. Zack, sino ang lalaking iyon? Tanong ni Carla sa abogado ni Mercedes. Pumasok na sila sa loob at tinanggal ni Alfred ang kanyang maskara. Nagulat si Carla at si Doña Claudia na si Alfred pala ang isa sa kumuha sa kanila. Kilala siya ni Doña Claudia dahil magkaibigan sila ni Marcelo mula high school hanggang kolehiyo at palagi itong sa kanilang bahay noon tuwing may party. Nakita niya pa ito noong nakaraan na bumisita ito kay Marcelo. Alfred, ikaw ba yan? Ipaliwanag niyo sa amin ang lahat. Naguguluhan na ako. At ikaw ba ang inutusan ni Raquel para patayin kami? Ikaw ba? Paulit-ulit na tanong ni Doña Claudia. Wala kasi siyang maintindihan sa nangyayari. Wala bang magsasalita sa inyong dalawa? Zack, bakit inyo kami dinala rito? Anong nangyayari? Flight namin ngayon, papuntang Amerika. Malate na kami sa flight namin. Singhal ni Doña Claudia. Lola, maupo ka, mahinahon ka, baka mapaano po kayo. Ikuha lang po kita ng tubig.
umupo muna kayo dyan. Nag-alalang tura ni Zack habang nagmamadaling kumuha ng tubig. Pagbalik niya ay agad niyang pinainom si Doña Claudia. Alfred, ikaw ba ang tauhan ni Raquel? Patayin ba ninyo kami? Anong atraso namin sa inyo? Ang ganda ng pakitungo ko sa iyo nung pumunta ka sa bahay namin tuwing mayroon party na gaganapin. Pero ganito ba kayo kasama? Diretsong sinabi ni Doña Claudia. Lola, hindi po. Hindi ko po magagawa sa inyo ang bagay na yan. Magkibigan po kami ni Marcelo at ni Mercedes. Wait lang po Lola, malalaman din ninyo ang totoong dahilan. Paliwanag ni Alfred kay Doña Claudia. Habang nasa shower si Mercedes, ay walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Nagpapasalamat siya dahil ligtas na ang kanyang anak at ang iba. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil dinidinig ang kanyang panalangin na nagtagumpay sa kanilang pagligtas sa kanyang mga mahal sa buhay. Matagal siyang nagbabad sa shower. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng lahat kapag makita siyang buhay. Baka ano ang mangyayari kay Doña Claudia. Zack, anong ginawa ni Raquel sa company ni Mercedes? Bakit mo siyang hinayaan na makapasok doon? Ang hayop na yun, napakasama ng ugali, walang awa sa matanda at sa bata. Galit na saad ni Carla. Carla, hindi ko hahayaan na masira ni Raquel ang kumpanya ni Mercedes. Hinayaan ko siyang namnamin muna ang pansamantala ang posisyon ni Mercedes. Alam kong magulat na lang siya sa revelasyon namin bukas. Makalawa, pero sa ngayon, bigyan muna natin siya ng oras para mangarap sa mga bagay-bagay na pansamantala niya lang matikman. Seryosong saad ni Zack. Isang demonyo si Raquel. Sinabi niya sa akin na siya ang napapatay kay Mercedes at plano niyang pangpatayin si Marcel. Pinainom niya pa ito ng gamot upang magkadayariya. Napakasama niya. Wala siyang awa sa bata. Narinig ko kasi siyang pinagbantaan ni si Marcel na isusunod niya kay Mercedes. Narinig ko siya lahat ng kanyang mga sinabi. Sinaktan niya ako at binugbog, sinampal at sinabunutan habang nakatutok ang baril sa aking ulo. Saad ni Doña Claudia habang umiiyak. Lola, ginawa sa'yo ni Raquel yan? Napakasama talaga ng babae ngayon. Pati ikaw sinasaktan niya? Hindi makapaniwala na tanong ni Alfred. Baliw na ang babaeng iyon. Pinapaalis niya ako sa sarili kong mansyon dahil ang gusto niya ay gawin siyang reyna ni Marcelo. Kawawa si Marcelo, walang alam sa kahayupan ni Raquel. Binabantaan niya kasi ako na kapag magsalita ako kay Marcelo sa mga alam ko, ay papatayin niya ang bata. Pinapilit niya ako, aalis ba kami o isusunod niya kami kay Mercedes? Mas pinili ko na lang na aalis kaysa mapahamak ang apo ko sa mga kamay ni Raquel. Wika ni Doña Claudia habang tumulo ang mga luha niya. Ma'am Claudia, bakit di mo sinabi kay Marcelo ang totoong ginawa ni Raquel sa'yo? Hindi ka naman siguro papabayaan ni Marcelo at siya mismo ang magpakulong kay Raquel? Tanong ni Carla. Tinitigan ni Doña Claudia ang kanyang apo na mahimbing na natutulog. Carla, papatayin niya raw si Marcel kung magsasabi ako kay Marcelo. Takot at pag-alala lang ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Mas pinili kong umalis tayo kaysa manganib si Marcel. Umiyak na turan ni Doña Claudia. Hayaan mo Ma'am Claudia, ligtas kayo rito. Wala na kayong alalahanin pa. Sa ngayon, magpahinga muna kayo para makapag-ipon kayo ng lakas. Bigyan natin ng magarbong sorpresa si Raquel. Seryosong turan ni Zack. Magbabayad siya sa pagpatay niya kay Mercedes. Mabubulok siya sa kulungan. Singhal ni Carla. Gigil na rin siya kay Raquel at gusto niya na itong sakalin kahit na siya ay hindi nagpatalo kay Raquel. Nilalabanan niya ito lalo na ngayong alam niyang si Raquel ang pumatay kay Mercedes. Nanggagalaiti siya sa sobrang galit kay Raquel. Carla, maraming salamat. Dahil hindi mo pinabayaan si Bibi Marcel. Siya ang pinakamahalaga sa buhay ni Mercedes. Carla, salamat kasi iningatan mo ang kanyang munting anghel. Saad ni Zack. Alfred, ihanda mo ang mga ebidensya natin. Ang mga video na nakuha natin sa bahay nila Marcelo. Huwag na natin patagalin pa. Tanggalan na natin ang sungay si Raquel. Kailangan niya nang mabubulok sa kulungan. Seryosong wika ni Zack.
Baka sa mukha ni Alfred ang lungkot dahil mahal na mahal niya si Raquel, pero wala na siyang magagawa pa dahil masamang tao si Raquel at kailangang magbabayad ito sa lahat niyang kasalanan sa pamilya ni Mercedes. Zack, gawin na natin ang nararapat. Mas piliin mong ilaglag si Raquel kaysa maraming buhay pa ang kanyang kikitilin. Kailangan niya nang ilagay sa kulungan habang maaga pa. Kawawa ang anak namin. Nagkaroon siya ng ina na mamamatay tao. Wika ni Alfred. Nasyak si Doña Claudia sa kanyang narinig. Tumingin siya kay Alfred at tinanong niya ulit kung tama ba siya sa kanyang narinig. Alfred, anong ibig mong sabihin? Tama ba ang dinig ko? Na anak mo ang nasa tiyan ngayon ni Raquel? Paninigurado ni Doña Claudia habang nakatitig kay Alfred. Sagutin mo ako, Alfred. Galit na singhal nito. Doña Claudia, patawarin niyo po ako. Opo, ako ang ama ng bata. Ang gusto niya kasi ay si Marcelo ang maging ama ng bata para makuha niya ang lahat na kayamanan ni Marcelo. Nabulag kasi ako sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, kaya hinayaan ko siyang gumawa ng masama. Pero pinagsisihan ko na ang lahat, kaya ginawa ko lang para maibalik ang lahat sa ayos at pagbayaran ni Raquel ang kanyang mga kasalanan kay Mercedes. Seryosong saad ni Alfred na punong-puno ng pagsisisi. Alfred, isa ka ba sa pumatay ni Mercedes? Ikaw ba ang inutusan ni Raquel para patayin si Mercedes? Paano mo nagawa yun, Alfred? Mas pinili mong takpan ang kahayupan ng babaeng iyon kaysa friendship ninyo sa apo ko? Kung si Marcelo? Nasaan ba ang utak mo, Alfred? Maganda ang trato ni Marcelo sa'yo. Pero bakit pinatay mo ang kanyang asawa? Alam mo ba kung paano nasasaktan si Marcelo sa pagkawala ni Mercedes? Halos patayin niya na ang kanyang sarili. Nakalimutan niya ng kumain at matulog. Halos hindi niya na alam kung paano maligo. Lagi siyang lasing mula umaga hanggang gabi. Ang akala ko mamatay na siya dahil yun ang gusto niya na sana mamatay na lang siya. Galit na singal ni Doña Claudia. At naririnig ni Mercedes ang lahat na sinasabi ni Doña Claudia dahil nakabukas lang naman ang pinto ng kanyang kwarto. Tapos na siyang nagbihis, pero mas pinili niya munang umupo at mag-ipon ng lakas para harapin ang mga tao sa sala. Ang alam kasi ng mga ito ay patay na siya. Natatakot siya na baka masyak ang matanda sa kanyang paglantad. Umiyak siya habang nagkwento si Doña Claudia na labis pala ang pinagdaanan na paghihirap ni Marcelo sa kanyang pagkawala. Humagulgol siya ng iyak habang tinaktak pa niya ang kanyang mukha na para bang ninudurog ang kanyang puso. Doña Claudia, pinagsisihan ko na po ang lahat, kaya tinulungan ko kayong makatakas kay Raquel. Ang plano niya ay papatayin ko kayong lahat at sunugin kasama ang sasakyan ninyo para walang makitang bakas. Nagtulong-tulungan kaming tatlo para makuha namin kayong ligtas na hindi malaman ni Raquel. Sana po ay mapatawad niyo po ako ninyo ni Marcelo. Seryosong saad ni Alfred. Pero patay na si Mercedes, Alfred. Dapat sa umpisa pa ay pinigilan mo na si Raquel. Dapat di ka pumayag na ipangkin niya kay Marcelo ang anak mo. Pati ako ay nahulog sa patibong ni Raquel. Ayaw ni Marcelo na tumira si Raquel sa mansyon. Ayaw niya sa anak ni Raquel. Pero dahil buntis si Raquel at kahit paano ay apo ko na rin ang bata, kaya ako na mismo nagsabi na sa bahay na muna si Raquel. Pero hayop siya, walang utang na loob, lapastangan, napakahayop niya. Pagbabayaran niya ang mga kasalanan niya sa pamilya ko. Hindi ako titigil hanggat hindi siya mabubulok sa kulungan. Galit na singhal ni Doña Claudia, habang si Mercedes naman ay walang tigil sa pagpatak ang mga luha niya. Tumayo siya at pabalik-balik ng lakad. Gusto niyang mailabas ang sakit ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Zack para paakyatin niya sa kanyang kwarto. Doña Claudia, relax lang po kayo. Matatapos din ang problema natin. Lahat tayo walang ibang gusto, kundi ang mabulok si Raquel sa kulungan. Saad ni Zack. Uminom ng tubig si Doña Claudia at pinilit niyang kumalma dahil tumaas ang kanyang dugo sa mga narinig niya mula kay Alfred. Nagagalit siya kay Alfred, pero nagpapasalamat na rin siya dahil kung hindi dahil kay Alfred, makapatay na silang lahat ngayon. Matagal bumaba si Mercedes. Nakaupo lang ito sa kama niya. Tumulo ang mga luha niya at hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng lahat
kapag makita siya nito na nakatayo sa kanilang harapan. Ang akala nila ay patay na siya at kasamang sumabog sa kotse niya noon. Nagulat siya nang pumasok si Alfred sa kwarto. Mercedes, bumaba ka na. Panahon na para harapin mo sila. Alam kong kinakabahan ka, pero kailangan mong ipaliwanag ang lahat sa kanila. Tutulungan kita. Seryosong saad ni Alfred at tinapik niya ang likod ni Mercedes. Alfred, kinakabahan ako. Nasaan si Zack? Baka anong nangyari kay Lola kapag makita niya ako? Baka isipin niya na multo ako. Hinawakan ni Alfred ang kamay ni Mercedes para magkaroon ito ng lakas na harapin ang lahat. Nakita niyang kinakabahan si Mercedes. Hindi niya malaman kung paano ito i-comfort. Maya-maya ay umakyat na si Zack para sunduin si Mercedes. Tumayo siya nang makita si Zack at madali niya itong niyakap. Mercedes, relax ha. Kaya mo yan. Nandito lang ako. Sige na, bumaba na tayo para maging okay na ang lahat. Bukas na bukas din, pababain na natin si Raquel sa kanyang trono. Dahan-dahang tumayo si Mercedes at sumunod siya nina Alfred at Zack. Kinakabahan si Mercedes. Kahit anong pigil niya ng kanyang mga luha ay kusa itong pumapatak. Bumaba sila sa hagdan. Lahat ay nakatingin kay Mercedes. Titig na titig sila kay Mercedes. Kinalabutan si Carla dahil pakiramdam niya ay nakakita siya ng patay na nabuhay na isang multo. Zack, sino siya? Bakit magkamukha sila ni Ma'am Mercedes? Tanong ni Carla kay Zack. Lumapit si Carla kay Lola dahil lumaki ang mga mata nito at nanginginig sa takot para itong nakakita ng multo. Lola, okay lang po ba kayo? Lola, si Mercedes siya, di ba? Tanong ni Carla. Alfred, si Mercedes ba yan? Paano siya nabuhay? Tanong ni Doña Claudia. Lola, relax lang po kayo. Opo, siya si Mercedes at hindi siya multo, Lola. Buhay na buhay po siya. Hindi siya nasunog sa loob ng kotse dahil nailigtas ko siya, saad ni Alfred. Mercedes, ikaw ba yan? Hinahawakan ni Doña Claudia ang mukha ni Mercedes. Pinisil niya ito upang siguraduhin kung hindi nga ba ito multo. Tumulo ang mga luha ni Mercedes at hinawakan niya ang dalawang kamay ni Doña Claudia. Pinunasan ni Doña Claudia ang mga luha ni Mercedes at humahugulhol ng iyak si Mercedes dahil naawa siya sa reaksyon ni Doña Claudia. Nakikita niya sa itsura nito ang bakas ng tuwa dahil buhay pala siya na minsan ay akala nilang patay na. Mercedes, totoo ngang buhay ka at hindi ka multo? Niyakap ni Doña Claudia si Mercedes ng mahigpit. Parang bata si Mercedes na umiiyak sa balikat ng matanda. Dahil mahigit 3 buwan din silang hindi nagkikita at inaakala nilang patay na nga si Mercedes. Lola, kamusta po kayo? Takot ka ba sa akin, Lola? Tanong ni Mercedes habang sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mercedes, hindi ako natatakot sa'yo kahit multo ka pa. Masaya ako kasi nakita kita at buhay ka pala. Ang akala namin ay iniiwan mo na kami. Mercedes, sobrang saya ko dahil bumalik ka na rin sa amin, sabi ni Doña Claudia. Naiyak ako, hindi ko mapigilan. Sorry. Wala din putol ang mga luha nito. Masayang masaya siyang makitang buhay at nasa harapan niya si Mercedes. Ang sakit ng dibdib ko. Opo, Lola, ako po ito, ang asawa ng apo ninyong si Marcelo. Lola, si Raquel po ang nag-utos na patayin ako dahil gusto niyang makuha si Marcelo. Ang hayop na yun, isa siyang demonyo. Lola, plano pa niyang ipapatay. Ipapatay kayo? Magbabayad siya, Lola. Mercedes, miss na kita. Salamat sa Diyos at buhay ka. Akala ko na patay ka na. Hayop talaga ang Raquel na yun. Walang konsensya. Saan ni Doña Claudia? Lola, miss na miss ko na po kayong lahat. Umiiyak si Mercedes sa balikat ni Doña Claudia. Nag-iyakan silang dalawa. Hindi pa rin kumakalas ang matanda sa pagkagayakap kay Mercedes.
Mercedes, napakasama ni Raquel. Sinasabi niya sa akin na siya ang nagpatay sa'yo at gusto niya kaming ipapatay kasama ng anak mo. Buti na lang, niligtas niyo kami dahil plano pala niya kaming ipapatay kay Alfred. Naglala ako kay Marcelo, Mercedes. Baka bilugin ni Raquel ang ulo niya. Gusto kong pumulok siya sa kulungan, Mercedes. Magbabayad siya sa kanyang kasamaan. Hayop siya, Lola. Magbabayad siya sa lahat ng kasalanan niya sa atin. Sisingilin ko siya. Ako mismo ang magpababa sa kanya mula sa aking trono. Galit na singhal ni Mercedes. Carla, salamat sa pag-alaga mo sa anak ko. Niyakap ni Mercedes si Carla. Namamaga rin ang mga mata ni Carla sa kakaiyak. Nag-iyakan silang dalawa. At nahawaan na rin si Zack, Alfred at si Manong Driver sa kanilang drama. Miss na miss nila ang isa't isa. Dahil silang dalawa lang naman ang magkasama mula pa noon. Si Carla lang ang nag-alaga sa kanya. Mercedes, salamat sa Diyos at buhay ka. Hindi ako makapaniwala na bigla ka na lang nawala. Noon pa man ay duda na ako kay Raquel sa mga kinikilos niya. Puro kaplastikan lang sa'yo. Nang tumira sa'yo sa buhay ni Ma'am Claudia, nang tumira siya sa bahay ni Ma'am Claudia, hindi ko siya hinayaang makalapit siya kay Marcel. Saan ni Carla habang hiyakap-yakap si Mercedes. Carla, maraming salamat. Alam kong maasahan kita kay Marcel. Umiiyak na turan ni Mercedes. Si Marcel tulog pa rin. Mamaya gigising din yun. Saan ni Carla? Carla, miss na miss ko na kayo. Lalo na ang anak ko at si Marcelo. Lola, kawawa naman si Marcelo ngayon. Dahil napaniwala siyang patay na kayong apat. Tingnan natin ang news. Nag-alala ako sa kanya, Lola. Kaya kailangan pigilan na natin ang kasamaan ni Raquel sa lalong madaling panahon. Umiiyak na turan ni Mercedes. Masama si Raquel, Mercedes. Sinasaktan niya ako at sinakal. Tinutukan niya rin ng baril ang ulo ko. Galit na galit siya sa akin. Narinig ko kasi na pinagsalitaan niya ng hindi maganda si Baby Marcel. Kaya pinagalitan ko siya. Kaya sinaktan niya ako. Inutusan niya ako na magpaalam kay Marcelo na mabakasyon sa Amerika dahil kung hindi ko gagawin ay papatayin niya kami ni Marcel. Kaya kahit labag man sa loob ko ay sinusunod ko na lang ang kagustuhan niya. Sumbong ni Dunya Claudia. Dito na po natatapos ang ating chapter 23. Sorry guys, hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili. Napaiyak talaga ako. Maraming salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli po. Paalam.